buwan ng Enero ay itinalaga bilang General Orientation on Safety and Prevention Month. Base po ito sa Proclamation number 115-A na nilagdaan noong 1966. Kaya naman sa mga nakalipas na mga taon ay mas lalo pang pinaigting ng ating pamahalaang pangnasyonal, pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pambayan at pamahalaang pambarangay. Ang mga programa o ang iba't ibang mga programa patungkol sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Mula po sa usapin sa karagatan, patungo po sa usapin sa kalupaan, sa himpapawid, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Kumusta po kayo, aming mga kababayan? Bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Bugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Philippine Information Agency, Marinduque Information Center. Welcome po sa ating kapihan sa PIA, kung saan ay kinakapanayam natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para alamin po ang mga programa, mga proyekto at mga serbisyong kanilang ipinagkakaloob o ibinibigay sa ating mga kababayan. Ngayon po ay mga kapiling natin ang officer in charge district head, should I say, ng Land Transportation Office dito po sa Buwak District Office, sa katauhan po ni Mr. Leonard Gabuna. Magandang araw po, Sir Leonard. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat, Sir Myong, sa imbitasyon. Sir, kumusta? Baka gusto niyo munang batiin ang inyong mga kasama nating lingkod bayan. Opo, so sa pangalan po ng Land Transportation Office, sa pangunguna ng ating Assistant Secretary Vigor Mendoza II at ng ating Executive Director, at the same time LTO Mimaropa Regional Director Eduardo de Guzman, pinapaabot po ng inyong lingkod kasama ng LTO Buwak District Office ang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Kapihan sa PIA. So siyempre binabati natin ang mga drivers, mga motorista na pangunahing kliyente ng LTO. Yan, at nais din po nating batiin ang atin pong mahal na Governor Presbitero Velasco Jr., gayon din po ang ating Congressman Lord Alan Velasco at ang ating pong Vice Governor Lynn Angeles, sa lahat po ng ating mga alkalde ng 6 na bayan, sa lahat po ng ating mga kasamahang lingkod bayan, gayon din po ang ating mga kasama sa regional office, ang aming regional director na si Dr. Luis Cueto, gayon din po ang aming DG o ang Director General ng Philippine Information Agency,
At the same time, ang amin pong mga kasama sa regional office ng Mimaropa, sa aming ARD, sina Sir Ace, Sapit, si Sir Jose Torres Jr., ang aming Director General ng Philippine Information Agency. Gayun din po sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga tsuper, sa ating mga motorista. Umantabay po kayo dito sa ating programa sapagkat napakahalaga po ng ating mga pag-uusapan. Ito po ay may kaugnayan sa ating mga pang-araw-araw na paglalakbay. Lalong-lalo na po kapag tayo ay gagamit ng ating mga kakalasadahan sapagkat napakahalaga po ng ginagampanan ng ahensyang ito ng Land Transportation Office para naman po maipaabot sa bawat isa ang mga serbisyo at programa ng kanilang ahensya, lalong-lalo na ang pagsisiguro ng maayos na paglalakbay ng bawat isa. Yung maayos na kaligtasan po nila, kailangan po nila o nating masiguro sa tuwi-tuwi na. Kaya naman atin pong minarapat na makapanayam at makadaupang palad para maghatid po sa inyo ano ba itong land o yung tinatawag nila na kampanya ngayon. Ito po yung patungkol sa no registration, no travel policy. Kumusta naman ang ating mga tsuper, ang ating mga tricycle driver, ang ating mga driver ng ating mga jeepney? Kayo ba ay handang-handa na para sa modernization ng mga jeepney? O may mga pagtutol pa rin Pero ipapaliwanag din sa atin ano ang mandato ng kanilang ahensya, bibigyan tayo ng kaalaman, ano ang pagkakaiba nila sa LTFRB, kailan pumapasok ang ating mga HPG o ang ating mga Highway Patrol Group, gayon din ang ating mga Municipal Traffic Enforcer Unit o team. So ipapaliwanag po yan sa atin. Babalangkasin po yung isa-isa ng ating panauhin ni Sir Leonard. Sir Leonard, isa-isahin na natin So yung last year, bago tayo mag-proceed doon sa ilan sa ating mga mahalagang topic, yung mga nais malaki po ng inyong ahensya na na-accomplish sa nakalipas na 2023? Okay po, so noong taong 2023, ang LTO Buwak ay mas pinaigting niya yung kampanya ukol sa kaligtasan sa daan. Kung kaya nga nakapagbigay tayo ng libreng theoretical driving course sa mga barangay, malalayong barangay. Napuntahan natin yung barangay Tumagabok, yung sa Pulo at sa Maniwaya Island at sa iba't iba pang mga malalayong mga barangay upang isagawa nga yung barangay road safety caravan kung saan ay libreng kinakandak yung theoretical driving course, 15 hours theoretical driving course. At the same time, after nun ay nag-i-issue tayo ng student permit sa mga qualified applicants. Okay. So, noong taong 2023, 35 na mga barangay ang napuntahan ng LTO kung saan nakapagbigay tayo ng libreng TDC sa 7,337 nating mga kababayan. Okay, marami-rami yan, pero isa-isahin muna natin ang inyong tinuran, Sir Leonard. Teka muna, bago tayo mag-proceed, ano po ba ang pangunahing mandato ng inyong ahensya ng Land Transportation Office? Okay, so tatlo yung major na mandate ng LTO. So una dyan, to register roadworthy and road emission compliant vehicle. So LTO ang nag-i-inspect kung isang sasakyan ay safe bang tumatakbo sa kalsada bago ito mairehistro. So yun yung unang mandato, yung registration of motor vehicles. Pangalawa, to license quality drivers. So nag-i-issue ng lisensya at permiso, license and permits ang LTO sa mga qualified applicants na kapag undergone ng TDC, PDC, na ipasa yung medical exam, theoretical and practical examination. So, sa Republic Act
10930, yung sa rationalization of driver licensing, mas na in-institutionalize yung pagbibigay ng lisensya na hindi lamang na sinusiguro ng LTO na mga qualified drivers lamang yung mabigyan ng lisensya. Yung mga taong mayroong sapat na kasanayan, sapat na gulang, may disiplina para makapagmaneho ng isang sasakyan. At pangatlo dyan, yung to put order on the road. So dyan pumapasok yung enforcement ng ating land transportation and traffic rules and regulations. So sa enforcement, siyempre nandyan may mga katuwang din tayo ng mga iba't ibang mga agency upang masiguro na maayos ang ating kalsadahan. Kumbaga walang aksidenteng nangyayari, hopefully, at siyempre may nasisiguro na ang safety at comfort ng ating mga riding public, lalo na sa mga public transportation. So doon umiikot yung mandato ng LTO na in general, kasama din dyan yung revenue collection for the government. So yung ibinibayad nating taxes, lalo na sa may mga sasakyan, yung road safety tax, yung motor vehicle users charge na tinatawag, yan ay kinokolekta lamang ng LTO at yan ay napupunta sa treasury, sa account ng DPWH para pagpapagawa ng mga kalsada at tulay. So yun po yung mandato ng LTO. Okay, ulitin natin, isa-isahin natin. Ang dami nating pag-uusapan ngayon dahil binigyan na tayo ng kaalaman ni Sir. Unang-una yung pagsisiguro na ang ating mga sasakyan ay mairehistro. Lahat ng mga sasakyan, pero may bago ngayon, yung sinasabi nila na hari ng kalsada, Sir, pero pahapyaw lamang natin yung tatalakayin, yung mga e-bike daw, So medyo pag-uusapan din natin yan mamaya. Pero unahin na lang natin muna yung patungkol naman dito, Sir, sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Okay, medyo marami kitang mga concern dito, lalo na sa ating mga emission testing center, Sir. Pero sige, sa panig po muna ng ating mga bihikulo, meron po ba tayong tala? Gaano karami ang bilang ng mga sasakyan na rehistrado dito sa atin pong lalawigan ng Marinduque? So noong taong 2023, nakapagtala tayo ng mga 16,319 na mga narehistrong mga sasakyan. 16,319 na mga registered motor vehicles. So wala dyan, hindi kasama sa bilang na yan, yung mga sasakyan na hindi nakapagrehistro. Okay. So, sino-sino po ba o alin-alin po ba ang mga sasakyan na dapat irehistro? At kapag nagrehistro, ano-ano ang mga kinakailangang irehistro sa kanila? Okay, so yung ating mga motorsiklo, tricycle, lahat na mga yung kotse, four wheels truck, lahat na mga yan ay dapat irehistro sa LTO kada taon. Kada taon? Opo. Okay. So, halimbawa, Sir, ako ay merong bagong sasakyan. Itong aking sasakyan ay binili ko noong January 14, 2023. Ito po ba, Sir, ay kinakailangan ko ng maarehistro ngayong January 15, 2024? Okay, so sa initial registration, ang nagbabayad nito ay ang dealer, ang pinagkuhaan natin ng sasakyan. So dati yan ay sa motorsiklo at tricycle, yan ay 1 year lang yung registration. Pero ngayon, ipinapatupad na yung 3-year registration sa mga motorsiklo at tricycle. Kaya nga, kung 2023 ka unang narehistro yung sasakyan, so sa 2025 pa, ikaw muling magpaparehistro ng iyong motorsiklo or sasakyan. Okay. So, medyo matagal-tagal nyo pang i-enjoy, yaan. So, bali, 3 taon, base sa pinakahuling memorandum, o mandato, na inilabas ng inyo pong ahensya. Okay. So, pag natapos na po yung 3 taon, Sir, kada taon na yon, halimbawa, after 2023, kung 2023, 24, 4, 5, 6, so 2026 pa siya mag-register. Sir, ano po? Opo. So, after 2026,
kada taon na siyang magaparehistro sa LTO. Opo, kada Tama. taon na. Kada taon na. Okay. Ano-ano ho ba yung mga kinakailangan na dapat po ay medyo basic muna tayo dito, sir? Balikan ho natin yung pinakapangunahing o yung mga pangkaraniwan, yung basic step, basic procedure para lalong-lalo na sa may mga bagong mga sasakyan. Okay. So, sir, ano-ano ba yung mga tinitingnan po ninyo? Kasi 'di ba, meron diyan kailangan dumaan ng emission testing center, blah blah blah. Ipaliwanag nyo nga po sa amin yun, sir. Okay, so sa initial registration pala, titingnan natin kung tayo ay sakop na ng 3-year registration or baka ito yung 1-year registration pa lang. So may cut-off yan itong taong 2023. So kapag due for renewal na yung ating mga sasakyan, so una-unang requirement ay yung Certificate of Emission Compliance. Ito yung Smoke Emission Test Result. Pangalawa, yung TPL or yung Third Party Liability na insurance. At pangatlo, yung inspection na isinasagawa ng LTO. So ito yung basic na requirements. Kasama na dyan, siyempre dala yung ORCR, yung photocopy lamang ng official receipt ng last na pinagbayaran at yung Certificate of Registration. Ito yung pinakatitulo ng sasakyan. Kung ikaw naman ay for hire, pampasahirong mga tricycle, pampasahirong sasakyan, dapat meron kang prangkisa or motorized tricycle operators permit sa tricycle. Okay, pero medyo malawak-lawak na usapin yan, sir. Wag na muna tayong dawa ko dun. Dun muna, isa-isahin muna, sir, natin. Kasi medyo meron tayong concern. Kasi ito na yung laging pinapaabot sa atin sa mga programa ni Governor. Naririnig ko rin. Pagdating ho sa ating pagpaparehistro ng mga sasakyan, number 1 requirement, dapat maipasa yung smoke, ano tawag nga, sir? Emission test. Emission test. Apparently, sir, daw, kulang ang ating mga emission testing center dito sa ating lalawigan. Sa kasalukuyan ho ba, ilan na ang operational na emission testing center natin meron dito sa lalawigan? So as of now, meron pa rin tayong nag-iisang PETC, yung tinatawag na Private Emission Testing Center dito sa Marinduque. Ito po yung nasa Kaganhaw. Sa Kaganhaw, yung Okay. GTZ Emission Testing Center. So marami din naman tayong mga pending na mga applicants. Ang kanilang aplikasyon ay nasa Department of Transportation na siyang mag-approve ng kanilang application. Meron tayong applicant sa Bugnuyan, ang NBF. Meron tayong sa Bantad. At yung GTC ay nag-a-apply din ng panibagong lane. So ito yung Para problema. sa ang barangay, para sa bayan po ito? Halat ito ay nasa Buwak. Nasa Buwak lahat po ito. Yung bali, nalabas ng tatlo, sir, ito, ano? Bali Opo. plus yung GTZ. Ano po? So bali tatlo, pero lahat sa Buwak, sir. Naka-concentrated dito sa bayan ng Buwak. Pero ano po ang status po nito? Inaasahan po ba, sir, natin ito na maaprubahan na this year? Marami tayong naging sulat sa LTO nito kasi na meron ding mga endorsement sulat din ang ating governor, Presby Velasco, ganoon din si Congressman Velasco, at yung mga LGU nagpadala din ng mga resolution na sana ay madagdagan nga yung emission center dito sa Marinduque. I understand meron hong ginawa dyan ang bayan ng Buwak. Ano po? Opo. Sumulat po sa LTO. Marami po mga request lalo nang noong natigil ang operasyon ng GTZ Correct. dahil sila ay na-suspend. So marami tayong request for mobile emission habang wala pang na-approve na iba pang mga players na sa PTC. Correct. So, that being said, sir, medyo nagkakaroon tayo ng concern kasi nga, dahil sa medyo marami na, yung sa tala nyo po, nasa 16,000 plus, ano po, yung naitalan, yung naitala po natin last year po ba yan, sir? Last year. Sir, inaasahan na madadagdagan pa yan this year. So, paano to ikini-cater ho? Kasi ang naririnig ho, sir, natin nga, hindi nakikater dahil nga sa rami din ng ating mga sasakyan na mayroon sa Marinduque na kinakailangan ho nilang ma-i-test na at makakuha noong atin pong smoke emission test. Opo. So, kaya nga noong last year, nagkaroon din tayo ng mga request for mobile emission kung saan mayroon tayong na-approve noong September
2023, Mm-mm. 12 araw ito, nagkaroon tayo ng mobile emission sa Buwak. Mm-mm. Then, noong December, meron tayo 2 araw sa bayan ng Buena Vista. Mm-mm. Lahat naman ng mga bayan ay mayroong mga requesto, Rihos, Mm-mm. Santa Cruz. Ngunit ang hindi lumabas yung approval nito from DOTR. Mm-mm. Ayun. So ngayon naman, ngayon dito sa may Dole, Mm-mm. mayroon ditong itinatayong PBMIC naman, itong Private Motor Vehicle Inspection Center. Mm-mm. Na hopefully ito na yung magiging solusyon sa problema natin sa kakulangan sa emission test. Mm-mm. Kasi itong PBMIC, ito kasi yung pinaka gustong programa talaga ng ating Department of Transportation. Mm-mm. Na yung inspection at ay ma-institutionalize na kung saan ay makina na ang nag-i-inspect, hindi lamang sa ngayon kasi Manual. ang LTO ang nagkakandak ng inspection, so visual inspection lang ito. Mm. Mano-mano na ini-inspect ng LTO Mm-mm. kung gumagana yung ilaw, Mm-mm. kung mga accessory ng sasakyan, Mm-mm. pero pag naitayo na itong PBMIC, Mm-mm. kapag nag-operate na ito, Scanner lang yan. mechanical na ang Oo, mechanical. inspection. Mm-mm. So, katumbas nitong PBMIC ay halos 3 emission test. Correct. Kumbaga So, mapapadali yung mapapadali. trabaho. So, ito Oo. yung sa tingin ko, sa tingin ko lang naman, kaya hindi siguro na-approve yung mga ibang applicants sa emission test dahil mayroon na nga itong PBMIC Mm-mm. na itinatayo. Na kumbaga ay dodoble o titriple yung magiging trabaho nito versus doon sa kumbaga ay manual na pag-check ng isang sasakyan. Sir, itong sinasabi nyo na nandiyan sa may dole, kailan natin yan tinitingnan na magiging operational? Supposedly ngayong buwan ay mag-ooperate na ito. So, titingnan ulit natin kung Mm-mm. ano ng status nito. Ayun. So At maganda. the same time kasi, itinaas na yung daily cap ng emission test. Dati kasi ay 38 na gas, Mm-mm. 48 na gas, 32 na diesel ang pwedeng i-emission test ng isang ng PATC. Oo. Ngayon ay 80 vehicles na per day. Per day. Oo. Kaya nga sa computation ko na merong mga slot na hindi napupunan. Kaya nga Oo. mahalaga ng ating mga kababayan na may mga sasakyan Mm-mm. ay talagang regularly ay mag-follow up or pumunta sa PETC, sa GTZ para ang kanilang mga sasakyan ay may emission test, may schedule. Ayun. So kasi dun parang dun sir tatagalan, no. So in the absence sir kasi 'di ba ang ngayon yung sinasabi nyo kanina na magandang balita, that is the long-term solution dun sa ating problema. Pero yung short-term plan, yung short-term solution natin ngayon sir. Paano yun? Halimbawang nahuli tapos hindi pa ma-register dahil nga nakalinyada pa sila o meron pa silang hinihintay na slot para magawa nung ating emission testing center na nandyan sa Barangay Kaganhaw. So, paano nyo ho yan nire-resolve ba? Yun. Ngayon kasi ay mas pinapaigting na ng ating pamahalaan ng LTO yung no registration no travel Correct. policy nga. So, kaya nga mahalaga na nakarehistro bago talaga tumatakbo ang isang sasakyan sa kalsada, dapat ito ay nakarehistro. Ayun, yun nga sir So, yung tanong. Kaya nga meron tayong no registration, no travel campaign na ating pamahalaan, ano. Pero yun yung isang tanong sir, paano naman kung ang kakulangan nga, naisin man nila na makakuha agad noong, anong tawag sir dito, noong ating smoke emission test certificate, hindi magawa dahil nga nakapending pa yung kanilang application sa nag-iisa nating emission testing center. Yun, yung registration kasi ay compulsory yan. Mm-mm. Kaya kung mayroong mga kakulangan, hindi ito excuse para patakbuhin natin sa kalsada yung ating mga sasakyan. Ayun. Bagamat mayroon ding kakulangan, Oo. pero hindi ito pwedeng maging dahilan natin na hindi tayo makapag-rehistro. Na Kaya sabi ko nga, makapag-comply. ang ginagawa din naman na may mga short-term solution naman, Mm-mm. may mga slot naman na hindi napupunan. Mm-mm. Ibig sabihin ay, lalo na nitong December, Mm-mm. siguro abalan naman ang ating mga kababayan sa bakasyon, sa Paghahanda, Christmas oo, party. Kaya oo. nakita ko na kukonti ay nagpaparehistro ng buwan na yon. So sayang yung slot na hindi napunan. Halos kalahati ng slot Mm-mm.
ay hindi Napunan. So sayang. Mm-mm. Sayang kasi ang validity naman ng emission test ay Mm-mm. 60 days. So, ibig sabihin din, sir, meron namang slot. Bakit ang tanong nyo, bakit hindi pinunan? Kung talagang interesado na mairehistro ang kanilang mga sasakyan. Opo. Karamihan kasi ang ating mga kababayan ang sinasabi ay Oo. naghihintay ng tawag. Oo. So, siguro maging Proactive. proactive naman tayo na hindi lang tayo maghintay ng tawag. Oo. Kasi minsan naman, pag tinatanong naman natin yung sa GTSA, Mm-mm. tinatawagan naman daw out of coverage or hindi na makontak. Mm-mm. So, kaya mahalaga kung talagang alam natin na ang ating mga sasakyan ay paso na, expired na yung rehistro. Mm-mm. So, dumalaw din tayo paminsan-minsan or dalasan natin sa GTSA. Lalo na kapag sobrang palso na yung kanilang mga rehistro. Yung mga nakaraang mga taon naman, last year, at yung mga nung wala pa tayong emission test, nagbibigay naman ng konting consideration yung LTO. Mm-mm. Kung buwan lang naman na hindi pa na-rehistro, Mm-mm. so minsan ay binibigyan natin ng consideration. Pero yung mga 3-5 taon ng expired, mahirap din nating pagbigyan. Oo. Mahirap sabihin nila na Sobra-sobra naman na yun. nakapila pa sa emission center. Oo nga, ayun. Totoo naman yun, sir. Okay. So, ito na, sir, tayo. Punta muna tayo dito sa no travel, no registration, no travel policy. Ano po ba itong kampanya na ito ng ating pamahalaan? So yun, Anong pinag-uugatan po nito? yun. So bilang pagsaalang-alang nga sa kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada at upang matiyak na mga roadworthy, mga safe, mga emission compliant at insured na mga sasakyan lamang ang tumatakbo sa kalsada. So pinaigting na pinapatupad ng LTO yung kampanya ukol sa no registration, no travel policy. So, kung hindi ka nakarehistro, huwag ka muna dapat na gumamit ng kalsada. Upang matiyak din yung kaligtasan, yung safety, hindi lamang ng sarili mo, ng sakay mo, kundi ng iba pang mga gumagamit ng kalsada, iba pang mga motorista. So, ano-ano ho ba, sir, anong tinitingnan ninyo dyan? Kailangan dala, pag every time na mag-travel ho, kailangan dala ang ORCR. Yun naman ang basic dapat nadala ng isang motorista, yung ORCR at yung kanyang lisensya. At prangkisa kung ito ay for hire. Sir, may mga pagkakataon na yung ORCR hindi agad na bibigay ng kanilang dealer. Paano po yun nire-resolve ba dapat? Yun. So ngayon kasi ay meron tayong tinatawag na bagong sistema, yung LTMS, yung Land Transportation Management System, kung saan meron na dapat individual account yung mga motorista. So ibig sabihin, meron na alam dapat niya yung password, meron siyang account para ma-login niya. Ang OR naman ay automatiko na ma-upload niya, mada-download niya sa system. Ganon din, meron din doong virtual license. Malalaman din ng isang tao kung siya merong huli or apprehension, may record o violation sa portal na iyon. So mahalaga, so yun yung una na dapat alam ng bawat isa, alam ng bawat driver at mga may-ari ng sasakyan yung kanilang individual na account, portal account sa LTMS. Okay. So, ito po yung portal.lto.gov.ph. Mahalaga po na meron kayo niyan, ha? Kasi nandyan po nakalagay yung inyong lisensya. At pwede nyong ilagay din dyan yung inyo pong registration ng inyong sasakyan. Di ba, sir? Opo. Mas mapabilis pa yung proseso kapag mayroon na tayong account. Kasi sa LTMS. Yung ibang steps, pag-upload ng ORCR, ay pwede na magawa doon mismo sa account, sa portal account. Correct. That's pati ha, very friendly po nito at saka ang ganda yung loob nito, ang bilis. Meron na yung makikita niyo yung kung meron kayong apprehension, alam niyo na agad sir. Makikita niyo na agad kung qualified kayo para maging magkaroon ng 10 years validity ang inyong registration, ang license ninyo kung sakasakali. Ano, sir? Opo. Ayun. At idadagdag ko lang, sir, yung sa kapag tayo ay voluntaryo na nagbayad ng rehistro, mas makakatipid tayo. Kasi ang sinisingil lang ng LTO, kung yan ay 10 taon nang hindi na rehistro, halimbawa, ay
maximum of 2 years lang. Mm. So kung last na rehistro mo ay 2020, Mm-mm. ang babayaran mo lang sa LTO ay 2021 Mm-mm. at ngayong 2023 or 2024. Tapos isang penalty. Mm-mm. So kaya nga, pero kung ikaw ay mahuli, Oo. babayaran mo yung lahat ng taon Oh plus my lahat din ng God. taon na may penalty, Ayun. plus yung violation pa na babayaran mo na 12,000. Ayun. So, mas maganda na magtungo na po kayo sa pinakamalapit na LTO office. Ay, isa lang naman ang ating LTO office dito sa Marinduque. Ano po, itong nasa may likod ng Kapitolyo. So, punta na po kayo doon. Para mairehistro nyo po ang inyong mga sasakyan. Sir, marami pa tayong pag-uusapan patungkol dito sa may... pero bago yan, sir, may mga naka-line up na po ba, sir, tayo na mga mobile registration in the next coming month or days or week? Wala pang mga Okay. naaprubahan. So meron tayo ulit na request Mm-mm. ngayong March. Mm-mm. Approve na yan, sir. Hindi pa. Hindi Hopefully pa. ma-approve kasi nga hindi ko pa alam Malaking yung- tulong, sir, din Opo. kasi itong mga itong mobile registration na ginawa. So, meron tayong 2 last year na nagpunta dito pero na-cater yung iba't ibang mga bayan. Opo, And hindi lang- pinakahuli nga yung sa Buena Vista. Hindi lang na-approve yung iba pang mga bayan pero sinalang ulit natin ngayon. Medyo tinagalan na natin yung request kasi may mga pinagdadaanan na proseso sa Department of Transportation. Mm-mm. So hopefully ma-approve yung ating request for mobile registration Mm-mm. and inspection and emission test ngayong March. Ito naman ay sa bayan ng Torrejos at Santa Cruz at ini-aim natin na maging regular ito na activity, na program ng LTO Buwak kung hindi pa man magkaroon pa ng iba pang mga emission test na maaprubahan, iba pang center. Ayun. So, but we're looking forward sa kabuuan, na itong ating bagong PBMC. PBMIC. PBMIC, talagang magkaroon na ng katuparan at yan ay malaking tulong at mapapabilis ho yung ating mga transaksyon pagdating sa pagkuha ng mga kinakailangang mga requisitos para po mairehistro ang ating mga sasakyan. Alright. So, sir, bago tayo magtungo sa ilang mga mahalaga pang mga usapin, atin naman ho munang bigyang daan ang ilang mga patalastas. Magbabalik po kami mga kababayan, makalipas lamang ang ilang mga patalastas. Diyan lamang po kayo. At kung kayo po ay may mga katanungan kay Sir Gabuna at sa LTO, maaari po kayong magkomento sa ating comment section box. Ako, napakaiksi ng oras, pero marami pa tayong pag-uusapan dito. Marami ring mga tanong yung ating mga kababayan. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po kami in a while. Kumusta ka, kabayan? Hinihintay na po kayo ng bagong gawa at napakagandang beach resort na matatagpuan sa Barangay Kabuyo, Torrijos, Marinduque. Mabango at malinis ang mga guest room. Malapit sa tabing dagat at may mga dampang pwedeng tambayan. Ang mga chikiting sa swimming pool ay tiyak mag-e-enjoy. Tara! Tuloy po kayo sa Bagasbas Hotel and Beach Resort. For inquiry and reservation, please call 0968-419-3337 o kaya ay sa 0915-588-5430. Pwede ring bisitahin ang aming Facebook page. Hanapin lamang ang Bagasbas Hotel and Beach Resort. Bakasyong grande ba para sa tropa at buong pamilya? Tara na sa Malindig Skies and Seas Hotel na matatagpuan sa Isosa Street Corner, Salvacion Street, Barangay 3 Poblacion, Buena Vista, Marinduque. Mabusog sa kanilang masasarap na pagkain sa kanilang restaurant. At hindi lang yan, easy to explore na rin ang iba't ibang tourist destination sa Marinduque. At huwag nyo rin kalimutan ang kanilang rooftop deck kung saan pwede mong i-enjoy ang 360-degree view
view ng buong bayan. Kasama na ang scenic Mount Malindig at ang makapigil hiningang coastal shore ng Buena Vista. Para sa reservation at katanungan, pwede silang tawagan sa telepono bilang 042-332-2463 or pwede ring mag-email sa kanilang email address at malindigskiesandseas@gmail.com or mag-message sa kanilang Facebook page. I-book na ang inyong dream vacation ngayon. Tara na at magtungo sa Malindig Skies and Seas Hotel, your gateway to unforgettable journey. Your adventure begins here. Magandang araw! I am Janjan Esterilio, your certified marketing agent of Toyota Calapan, and I'm handling Marinduque. We accept all kinds of transactions, cash, bank purchase, or financing. We also have low down payment, discount, free insurance, MS, and lot more. Paano po ba mag-apply? First, fill out lang ng application form and here are the requirements na kailangan natin i-provide. Once approved, settle down payment through bank transfer and hintayin na lang ma-deliver ang unit dito sa Marinduque. O diba, sobrang dali lang? For more inquiries, just like and follow my FB page, Janjan Esterilio, or you can call me through my phone number. Again kabayan, ako po si Janjan Esterilio. See you! Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Boac, Marinduque. Make any occasion majestic and captivating with A&A Events. The ultimate planning experience begins with us. From setup to cleanup, we assure you our upscale services that will surely make your celebration remarkable. Book now at A&A Events located at Barangay Manlibunan, Santa Cruz. At muli po tayo nagbabalik sa ating kapihan sa Philippine Information Agency. Kapiling pa rin po natin ang OIC in charge, district head ng Land Transportation Office dito po sa ating lalawigan, si Sir Leonard Gabuna. Sir, kanina pinag-usapan natin yung patungkol sa pagre-rehistro ng ating mga sasakyan. So, ngayon,
Pag-usapan naman ho natin, syempre, sa bawat sasakyan, wala pa naman tayo sa ibang bansa or sa Amerika in particular, na may mga sasakyan na doon na AI na pinapatakbo na ho ng artificial intelligence o ng mga robotics na Dito sa Pilipinas, sa ating bansa, talagang kinakailangan pa ang mga driver mismo, So, yung mga driver kailangan din hong lisensyado. Sir, marami tayong mga sa pagpasok ng taong 2021, 2022, medyo dun sa dati, medyo sabi nung ating mga kawan, mabilis lang dati makakuha. Ngayon, ang dami na nating mga requisitos. Kailangan pang dadaan ng TDC, ng ng practical, among others. Sige nga, sir, ano-ano po itong pangalawang mandato na binanggit nyo kanina na kailangan na kaalinsabay ng pagdadrive ng ating pong mga sasakyan, kailangan lisensyado din ng ating mga driver at may iba-iba ring mga lisensya na ini-issue ang ating LTO, sir. Paliwanag nyo nga po sa amin, sir. Okay, yun nga yung pangalawang mandato ng LTO to license quality drivers. So, mahalaga na ang LTO ay nag-i-issue lamang ng lisensya sa mga kwalipikadong mga aplikante. Kaya nga sa Republic Act na 10930, yung rationalization ng driver licensing kung saan pinahahaba yung validity ng lisensya. Ang validity ng driver's license dati ay 3 taon, naging 5 taon, ngayon ay 10 taon na kung tayo ay walang record of apprehension. So sa pagpapatupad ng batas na ito, mas nagkaroon na rin ng mga proseso. Hindi naman ito pampahirap sa ating mga kababayan, kundi sinisiguro lamang na ang mabigyan talaga ng lisensya ay dumaan sa tamang proseso. So dati kasi kapag ang isang taon natutong magmaneho dahil ninakaw lamang yung sasakyan ng kanyang magulang, diba? Nagpaturo sa barkada. So ngayon, dadaan ka talaga ng 15 hours na theoretical driving course. So pagkatapos nito, maipasa mo yung exam, makakapag-apply ka na ng student permit. After 1 month, kung mayroon ka ng PDC naman, practical driving course, mula sa isang accredited na driving school, yun, makaka-apply ka naman ng new non-professional license. So, sa new, meron itong validity ng 5 years. Sa renewal mo, kapag ikaw ay walang record of apprehension, 10 years nang maibibigay sa iyo. Dadaan ka din ng tinatawag na CDE, yung Comprehensive Driver's Education Exam. Okay. Sige, sir. Sa kabuuan, sir, sa buong lalawigan, may ilan o gaano karami ang na-issuehan ninyo ng lisensya last year? So last year, meron tayong 14,064 na nabigyan ng lisensya. So ito ay 41.52% na increase compared sa 2022. So sapagkat nga mas pinaigting natin yung caravan sa mga barangay kung saan sa kasulok-sulukan ng mga barangay ng ating lalawigan ay pinuntahan ng LTO para naman to bring the services of LTO of the government doon mismo sa kanilang barangay na bago umalis yung LTO, mayroon silang hawak na student permit. Correct. Okay. Sige, sir, medyo isa pa rin yan sa mga dapat nating pag-usapan, sir, dahil yung ating lisensya ngayon, di ba, sir, ang sinasabi nila ay yung isang kalahating buong papel daw ang ini-issue ng LTO sa kasalukuyan. Dito po ba sa Marinduque, ganyan din po ba? Or yan po ay sa buong Pilipinas na nararanasan? So ngayon, ang binibigyan natin ng driver's license card, yung mga nag-apply noong Mayo hanggang November 2023. So kung kayo po ay nag-apply o nag-renew ng lisensya mula buwan ng Mayo hanggang nitong buwan ng November 2023 at wala pa kayong hawak na card, pwede nang pumunta sa LTO para magpa-card. Card na po yun? Opo. Okay. And then, ang lisensya naman po kasi, dapat kasing maintindihan din ng ating mga kababayan. Yung license,
in any form din yan. Oh, Kung correct, kung in any form man yan, yan Tama man ay sa naman. papel, Oo. yan man ay sa plastic, Tama. ngayon yun man ay digital copy, Oo. yan ay valid naman Correct. as license. Correct. Yun nga lang, siyempre ang lisensya kasi ay major ID Oo. na ginagamit ng ating Oo. mga kababayan Primary sa ID, primary oh. ID Oo. na ginagamit sa ibang transaction. So kaya nga gusto talaga ng ating mga kababayan na ito'y Makakuha. nasa card. Okay, Opo. correct. So, ano man, yan naman po ay, kumbaga, ino-honor kung may mga kumbaga, ay nadatnan kayo or natsyempohan kayo na may huli, basta ipakita lang yun. Yan naman ay ino-honor in any form. Opo. At Okay. lalo na ngayon kung mayroon kayong dalang cellphone, yun naman kasi ang kadalasang dala ng mga tao na iiwan yung driver's license, Mm-mm. pero dala naman ng cellphone. Doon nga sa ating LTMS, Correct. nandun yung mayroon tayong electronic Copy. noon ng ating license. Correct. Na pwedeng ipakita sa nag-checkpoint. Okay. Sorry sir ha, bago ako mag-proceed dun sa ilang katanungan ko, balikan ko lamang yung no registration. Pinag-usapan dahil mahigpit po ang inyong kampanya dyan. Yan po ay talagang parang araw-araw na ginagawa ng LTO in response nga dito sa ating no registration, no travel policy. Sir, halimbawa, hindi ka nakapagparehistro, lapse na ng isang taon. Yung wag na natin pag-usapan yung mahabang o maraming taon. 2 years na lamang kasi sabi nyo kanina ang binabayaran yun sa voluntary ay 2 years ano regardless kung may mga exceeding years pa ano. Sir, magkano ho ba ang huli diyan? Ngayon, kapag nahuli ka ng driving unregistered vehicle, hindi nakarehistro or paso yung rehistro, yan po ay 10,000 plus may kasamang reckless driving na fines na 2,000. So that is 12,000. 12,000 tumataginting na 12,000 agad-agad ano. Plus i-impound pa yung sasakyan, mayroon yung 15 days na impounding fee, storage fee per day. At the same time, babayaran mo pa yung lahat ng taon na hindi ito na-register. Correct, okay. Ang pinag-usapan naman natin kanina, halimbawa, tumagal ng 10 years na, ang laki ng babayaran nyo. Kaya nga, sinasabi ni Sir, ni-encourage ko kayo na mag-voluntary registration na kayo. Lalo-lalo na kung alam ninyo na sobra-sobra na taon na naman, napakinabangan nyo naman, na-i-register nyo naman na. At utang na loob, ano, Sir Gabuna, ano po. So, balikan ho natin itong license para sa mga driver. Isa nga sa mga initiative nyo, sir, dahil medyo naging naging challenging somehow, pero ang pinakamaganda naman nito siniguro, sir, na lahat ng ating mga driver na kumbaga ay makakakuha ng lisensya ay dumaan talaga sa TDC at saka dun sa practical driving course. Ano po? So, ang naging ilan sa mga naging concern din nung mga nakalipas na mga panahon o mga taon ay kulang din. Ano po yung mga nagabigay o yung mga private anong tawag, sir, dito? Mga private company, driving school, ano po, budi nandiyan na ang ESTI at meron din dito sa May Santol, sir? MSS. Oo, yung MSS, ano. So, sir, pero ang ganda naman din ng initiative ninyo through our governor, mga bukal, and mga barangay officials, kung saan ay kayo mismo, yung binanggit nyo nga kanina, kayo mismo ay nagtungo sa mga barangay. So, sir, last year, gaano karami yung bilang ng ating mga kababayan na nabenepisyuhan itong inyong pagpunta-punta sa mga barangay para magbigay ng theoretical driving course? Okay po. So, 35 na barangays ito with a total of 7,037 individuals. Ito yung naging recipient ng ating libreng TDC. Kung ito ay kukunin nila sa driving school, dati ito ay nagre-range ng 2,500, ibinaba din naman ito sa 1,800, 1,500. So, malaking bagay din na ito ay makuha ng libre. Depende, sir, pa ito sa sasakyan. Ano po? Ito ay sa TDC lang. Sa TDC lang pala ito. Kapag ito naman ay practical na. sa Nagdepende yung depende sa sasakyan na inyong imamaneho. Pero yung 4 wheels, libre ito sa TESDA. Yung TESDA kasi mayroong NC2 na nire-recognize ng LTO as PDC para lang sa 4 wheels. Okay.
Ayan. So, meron pa po ba, nagtatanong yung iba nating mga kababayan, may mga nakalinyada po ba tayo na mga theoretical driving course program sa mga barangay, sa mga darating po na mga araw o linggo para yung hindi pa po nakakapag-TDC ay pwede pong doon magtungo? Okay, so katatapos lang natin sa Tuya-tuya. Torrejos noong last week. Mm-mm. So next week ay babalik po tayo ng Barangay Napo, Santa Cruz. Yan ay Wednesday, Thursday Mm-mm. sa TDC. So yun pa lang yung may mga requests. Ang Mm-mm. nagpapacilitate kasi nito yung Adventist Community Service at Mm-mm. si Vice Mayor ng Santa Cruz, Mm-mm. Manuel. Babs, So oo. yun, sa ating mga opisyalis ng barangay, sa SK, Mm-mm. or kung sino man, mga grupo na Mm-mm. nais na mag-conduct ang LTO ng libreng TDC, Mm-mm. so welcome naman po. Paano So, ba yun, sir? Nire-request sa inyo? Meron po ba silang babayaran? So wala pong babayaran sa LTO, basta i-provide nyo lang yung participants, yung venue. Mm-mm. May minimum requirements sila na kailangan dapat ay halimbawa ay 10, 20 ang participant for that particular kasi 2 days po ba ito, sir? 2 days. 2 days TDC. Wala namang number of participants na Pero required, sayang kasi, sir. kaya. Oo. So dapat 50 or kung kaya ng hanggang maximum of 200 Mm-mm. para ma-maximize natin yung time. Okay. So, magandang Yon. So, yan ang nakikita ko naman hindi rin naman nagkukulang ang ating pong LTO, lalong-lalo na si Sir, napakasipag niyan hanggang matuya-tuya nakakaabot at lahat ng mga kawani ng ating LTO para naman makapagbigay ng libreng theoretical. Sayang po ito, kita niyo yan. Dating 2.5 binabasa 181518 So hindi na po niyo yan babayaran. Magtungo na lamang po kayo sa mga libreng inisyatiba na binibigay ng LTO katuwang ang ating mga LGUs. Ano po? Ayan. So, sir, ito naman, magkano po ang huli kapag nag-drive ng motor na walang lisensya? So kapag nagmamaneho tayo ng walang lisensya Oh. or expired ang ating lisensya or invalid, Mm-mm. inappropriate yung ating driver's license, yun po ay 3,000. 3,000. Opo. Ayan. So, tapos di pa registered. ay nataginting na 15,000 sir. Opo. Kaya magparehistro. Okay. Sir, maliban dito ay pinag-usapan din natin. May mga paalala po ba kayo kasi 'di ba sir, talagang kami lalong-lalo na kami nandito sa news na kumbaga ay hindi pwedeng hindi tayo sa isang buwan nakakabalita ng mga naaksidente sa kakalsadahan. Ano po? Lalong-lalo na yung mga nababalita natin na mga estudyante na basta-basta na lamang nag-drive basta makatuto magpatakbo ng motor. Meron pa po ba tayong mga paalaala para sa ating mga motorista? So yun. So ang road safety kasi is everybody's responsibility. Kaya nga kami sa LTO, kukonti lang kami, kaya nga hinihingi din namin yung tulong siyempre ng mga LGU, ng ating mga pulis. May mga police stations naman na nag-apply na ng LTO deputation. So na sana makatulong sa LTO para sa visibility patrol at the same time to enforce yung Republic Act 4136, the Land Transportation and Traffic Rules and Regulations, upang kung sa gayon mabawasan, kung hindi man tuluyang mawala yung mga aksidente na nangyayari sa kalsada. So yung paalala lagi ng LTO na sa ating mga kababayan, may LTO man o wala, may nagbabantay man sa kalsada o wala, siguraduhin natin o ugaliin natin na magsuot lalo na ng helmet sa mga nagmomotorsiklo. So ito ay isang protection sa ating ulo. Yung seatbelt kapag tayo nagmamaneho ng 4 wheels, ng cars, at syempre magparehistro at magpalisensya. So syempre isa-isip lagi yung kaligtasan sa kalsada. Kaligtasan hindi lamang ng sarili, kundi kaligtasan din ng mga sakay nyo, ng pamilya mo na sakay mo, halimbawa. At syempre yung kung ikaw ay pampasahirong sasakyan, kaligtasan din ng iyong mga pasahero. So mahalaga yan na ang tamang gawi, tamang disiplina, tamang kilos sa kalsada ay dapat isinasagawa natin.
So, dun sa nabanggit nyo, sir, kanina na may mga munisipalidad na nag-apply pa para sila'y ma-deputize. Ano po ba pag sinabi pong deputize? Ano pong ibig sabihin nito? Kapag sinabing deputize ng LTO, Mm-mm. so sila ay mga nasa ibang agency, halimbawa yung PNP, na maging katuwang, maging deputy ng LTO to enforce Mm-mm. yung RA 4136. Kasi yung mandate, ang may mandato lamang sa pag-implement ng Republic Act 4136 or yung the Land Transportation and Traffic Rules and Regulations ay LTO. Mm-mm. So kung magpapatupad nito yung HPG, Mm-mm. kung magpapatupad nito ang mga PNP. local enforcers, ang Oo. PNP, Mm-mm. so dapat ay magpa-deputize sila sa LTO. Ano ang ano yan? Sorry for lack of better term. Pwede ho bang paano nalalaman na yung nang para sa iyo ay isang deputize ng LTO? Okay, so meron siyempre siyang ID. Meron siyang LTO deputized Nakalagay ID. o ID. Malaki yung ID ng LTO. Okay. So ang pulis Ayun. kasi minsan yan ay dual yung kanyang Function. function. Mm-mm. Siya ay regular na ini-implement niya yung kanyang function as police. Mm-mm. Kung siya ay deputized ng LTO, Mm-mm. i-implement niya yung Republic yung Act number mandate ng 4136. LTO. Opo. Oo. So dapat nakasuot siya ng LTO. Meron siyang maipakita na LTO deputized ID. And same with the HPG. Opo, ganun din ang HPG. Ang HPG naman, nasa kalsada naman talaga sila to implement yung kanilang batas regarding sa anti-carnapping. Okay. Pero kung mag-implement sila ng batas naman ng RA 4136, Oo. kailangan pa rin na deputize sila ng LTO. Halimbawa, sir, halimbawa, hindi pa sila deputize, HPG, pinara ka. Hingan ka, halimbawa ay hingan ka nila ng license, hingan ka nila ng ORCR, ganun ba yon? Pwede ba silang humingi ng ganun? Under yun ng Republic Act number 4136 or 86? Yung ORCR, yung kanilang hihingin para masiguro kung ito nga ay may titulo. Siyempre, i-compare nila yan sa lisensya. Mm-mm. Kung ikaw na nagmamaneho, ikaw talaga yung may-ari din ng sasakyan. Mm-mm. So, pwede silang mag-check nito. Mm-mm. Pwede sila, sir, pero makapag-issue ba sila, sir, ng ano? Kasi di ba sa Maynila, medyo centralized na sila, ano po. So, pag nahuli ka diretso sa LTO, at yung mga ganit sa atin ho ba, may diretso na ho ba yan? Mayroon, Pwede silang may magbayad ho ba yung isang na-apprehend? kadalasan, mayroon din silang citation ticket na Okay. ini-issue. So, kung yan ay galing sa LGU, Oo. nag-enforce sila ng isang ordinance ng LGU, Mm-mm. so pwede silang mag-ticket gamit ng ticket ng LTO, ng LGU. LGU. Kung sila naman ay mag-i-issue ng ticket ng LTO, dapat deputize sila ng LTO. Correct. Okay. Pero pwede ho ba nilang kunin yung lisensya po ng isang motorista? Ayun, so LTO lamang po May ang kapasidad. may kapasidad Deputize. LTO Alright. or deputized agent ito yung pwede na mag-confiscate ng isang lisensya, driver's license ng isang tao. Very interesting, Sir Leonard, sa ating talakayan ngayon. Pero nabanggit nyo kanina may mga, maliban ho sa inyo, meron na bang mga deputized pa na mga kumbaga ay mga municipal traffic enforcer or other individuals, authority in the province? So, last year ay deputize natin si Sir Javier at yung mga HPG. Ayun. So, ngayong taon, nagpa-process pa lang sila ng kanilang renewal ng Alright. deputation. Nako, speaking of Sir Javier, hello po sa iyo. Yan, and also, ito pag-usapan naman natin, sir, itong patungkol sa yung binanggit nyo kanina, sir, ay yung isang mandato nyo, yung pag-i-ensure at ito yun na yung isa sa mga programa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ang ating mga traffic rules sa buong bansa ay at the same time yung kaligtasan ng mga pasahero, ng mga driver ay napapagtuunan ng pansin at laging inuuna ang kaligtasan ng bawat isa. Sir, kumusta yung natin, yung kasi di ho ba, sir, isa rin na
dapat tingnan maliban doon sa mga road traffic rules na sinusunod dito sa ating lalawigan, dapat do ito naman ay nung mga nakalipas na taon ay in-enforce din ng DILG. Ano po yung mga obstruction naman sa ating mga kakalsadahan? Ano po ba yung mga tinitingnan ninyo dito? Yung para dun sa pangatlong mandato ninyo na in order should have an orderliness pagdating sa mga road traffic rules. Okay, so yung LTO, katuwang yung iba pang mga ahensya na nagre-regulate ng traffic, ay nandun yung LTO para mag-enforce din nito. So, yun nga, nung last year, nakapagtala tayo ng 770 na apprehensions. So, Ano po ito? Yung kabuuan ng mga karaniwan po ito? So, ang karamihan nito, yung walang suot na seatbelt at Ayun. helmet, yung walang lisensya at walang rehistro. So, yun nga, yung mandato kasi ng LTO ay to put order on the road. Na sinisiguro na ligtas ang lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Siyempre, in coordination ito ng iba't iba pang mga ahensya. So, mahalaga na ang LTO ay visible sa ating kalsada upang mapapaalalahanan yung ating mga kababayan ng batas trapiko. So, ang LTO ay hindi nasa kalsada para magpatibok sa ating mga puso, di ba? Na tayo matatakot. So, ang LTO ay isang kaibigan, kaagapay natin na nagpapaalala sa atin. So, kami naman sa LTO, meron namang 3 types of enforcement minsan kami naman is persuasive, kung nagkakanta kami ng road safety education campaign, information dissemination, nagkakandak ng lectures, nagbibigay ng nagdidistribute ng mga pamphlets, flyers regarding sa ating mga batas trapiko. So, nandun ang LTO ay isinasagawa din itong unang type ng law enforcement na ito na persuasive. Nandyan din yung preventive na kung ang LTO ay hindi man manghuli o ating mga kapulisan, ng mga traffic enforcer ay nasa kalsada nakatayo, ito ay nagpapaalala sa atin, ay wala pala akong suot na helmet, wala pala akong paso na pa yung aking rehistro, expired na pala yung aking lisensya. So yun. So hindi lamang naman punitive approach lagi yung ginagawa ng LTO. So kapag punitive approach na, kailangan ng tikitan at kailangan ng magbayad ng kaukulang multa yung ating mga kababayan. So, yun, sinasagawa ito ng LTO at iba pa mga traffic enforcers, HPG, upang masiguro na magkaroon ng smooth flow of traffic sa ating kalsada, na masiguro na tumatakbo lamang sa kalsada ay may mga lisensya, may kasanayan na magmaneho ng sasakyan, at the same time ay rehistrado. Kasi pag rehistrado, meron niyang tinatawag na insurance, insured yung ating mga Correct. pasahero kung yun ay pampublikong sasakyan, insured yung halimbawa mababangga ng mga tao, kasi ang mandatory requirement ng LTO yung tinatawag na TPL, third party liability. So yung taong mabubunggo mo, siya yung Maaksidente. insured. Siya yung makapag-claim ng insurance. Ayun. So, sa pag-i-implementa po sir natin ng ating no registration, no travel policy, kumusta na sir? Gaano nakarami ang bilang ng ating nahuli o natikitan mula ng atin po itong ilunsad sa pamamagitan ng programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong pagpasok ng taong 2024? So, marami-rami na rin. So, noong nakaraang linggo, nakapagtala tayo ng almost 20 na unregistered vehicles. So, yun. So, tandaan po natin na para maging orderly ang kalsada, hindi kasi pwede na tumatakbo lang sa kalsada yung mga hindi nakarehistro. Kasi yung penalty kasi sa huli, nababayaran yan, pero yung halimbawa maka-aksidente, so paano na lang ang mga tao ma-aksidente kung hindi nakarehistro ang mga sasakyan na tumatakbo sa kalsada. Ayan. So, sir, sa pagtatapos po ng ating programa, ay maliban ho doon, pag-usapan naman, sir, natin yung ating mga accomplishment. Though, nagbigay na kayo ng mga datos kanina,
patungkol at maliwanag na naipaabot sa ating mga kababayan ang inyong mga pangunahing mandato. Ano-ano naman sir, baka may mga hindi pa ako na tanong kanina na gusto niyo pong malaki ano po dahil alam ko po na limitado rin lamang ang bilang ng ating mga LTO sa dami nung binanggit nyo kanina ng mga sasakyan versus mga drivers na kinakailangan ng inyong serbisyo, yet ang inyo pong ahensya ay nakapagtala ng napakaraming mga accomplishment for the past 2023. So, nung taong 2023, meron tayong total revenue collection na 30 million. So, that is 60... For the province alone? Opo, that is 61% increase compared sa 2022. So, malaking bagay yung patuloy na pagsasagawa ng mga programa ng LTO upang mas mapataas pa yung revenue collection ng LTO. So sa driver licensing, meron tayong 41% increase sa motor vehicle registration, that is 61% increase. At sa law enforcement, meron tayong 133% na increase. So itong bilang sa law enforcement, hindi natin ini-aim na mapataas, kundi sana mapababa para yung compliance. Ibig sabihin, kung bumaba na yung mga nahuhuli, mas siguro, ibig sabihin nun ay mas nagiging compliant. Epektibo pati. Compliant na yung ating mga kababayan. Dito naman sa Buwak, malaking percentage ng ating mga kababayan ay compliant naman sa ating batas trapiko. May mga lisensya at may mga rehistro. Yun nga lang yung mga medyo outside Buwak, yun ang medyo parang hindi nakakapag-comply. May nagkomento po sir dito kasi ang layo naman namin, nasa Santa Cruz kami, talagang very challenging, lalong-lalo na kapag pupunta pa dyan sa bayan ng Buwak. Lalo-lalo na yung nandun sa Torrijos din and among other municipalities na medyo malayo po sa ating Kapitolyo. Yun nga, kaya nga kapag nagkakaroon ng caravan ang LTO, kasama na rin natin yung ating medical doctor, doon mismo sa site na iyon, nagbibigay tayo ng lisensya, ng student permit at nagpa-process tayo ng driver licenses. At i-pray natin na talagang nasana ay yung LTO Extension Office sa Torrijos ay ma-establish na. So, meron ho tayo, nasa pipeline na magkakaroon ng LTO Extension Office sa Torrijos. Meron ng opisina doon sa barangay, kaso ay na-occupy ulit ito ginamit din ng munisipyo at kinukuha na rin ng barangay. So ngayon, paglilipat na daw ang munisipyo LGU sa bago new building, itong bibigyan area dito na magiging LTO office. Oh, that's good. Oh, yun eh. Mabuti ho kung ganon at ang mga kababayan namin ay sa aming Mayor Lorna Quinto Velasco. Yan. At ang aming Vice Mayor Joel Crosado. Yan, sa aming bayan ng Torrijos. So, sir, ito nakalimutan ko, pinaalala lang sa amin ng isa sa aming direktor, ano? So, itong mga sinasabi nila na wag pong ma-offend, ano, ang ating mga kababayan dahil ito po yung usapin patungkol naman sa e-bike. Medyo dumarami po ang ating mga e-bike. Nasaan na po ba tayo when it comes to regulation ng ating mga e-bike, sir? Okay, so sa mga e-bikes naman, meron nang inilabas na memorandum ang LTO dyan. So, yung mga e-bikes, yung mga maliliit, yung bababagal yung takbo, hindi naman sila required na magkaroon ng lisensya, hindi naman required na i-rehistro yung kanilang mga sasakyan. Ang problema, hindi rin sila pwede dapat sa kalsada. So, yun. Kaya nga, pag nagpapara din kami ng mga nag-i-e-bike, pinapaalalahan din sila na kumuha din sila ng lisensya. So, bagamat kasi hindi required na mayroon silang lisensya, hindi required na i-register yung kanilang e-bikes, pero hindi rin sila dapat nasa kalsada. So, nasaan ba dapat sila? So sila ay nasa barangay roads lamang. Ay di ba sir, ang mga barangay roads natin ay parang yun na rin yung ating mga national road. Hindi naman kagaya sa Maynila na merong mga, kumbaga ay mga subdivision, papunta ng subdivision, may mga barangay road na dadaanan. O meron man dito mga siguro, kagaya nito sir, sa Buwak,
Ano sir, so may mga barangay road dito itong paikot dito. Eh pag galing ka na ng Santol, National Road na yan. Tama ba sir ako? Oh, sila lang dapat ay parang sa subdivision lang na Oo. ganun. So At apparently, dapat ay doon sila sa tabing-tabi sa Tabing-tabi, daanan din ng yun. tao. Although yung Ayun. ating mga kalsada kasi minsan ay maliliit lang. correct, oo. So kung mayroon naman talagang malalapad na kalsada, doon na sila sila sa gilid. dumaan. Oo. Or kung mayroon talagang mabibilis na mga sasakyan o Mm-mm. may dadaan na mga sasakyan, Mm-mm. pwede naman silang tumabi muna ng konti para Mm-mm. dumaan sila kasi nagkukos din ng traffic. Correct. So, ulitin ho natin paalala lamang naman dahil sabi nila kasi pinag-uusapan sa social media sasabihin ng iba ito lang kasi ang capacity namin na maibili. Bakit nyo naman kami pipigilan? Pero unang-una, kung sakasakali man ho, dapat talaga ay huwag naman kayong gigitna dahil yan po ay may bilang yung kumbaga yung speed ng takbo kapag yung lalong-lalo na kapag alam nyo naman na ang mga daan ay yung 4 lanes na tinatawag sir dapat dinig kayo sa pinakang outer lane po ba yun ang tawag natin doon sa outer lane, huwag po kayong gigitna dahil yan po talaga ay nakalaan para sa mga mabibilis na mga sasakyan. Sir, yung mga ganyan ba pretty sure wala mga insurance sir Wala. Kaya ang Pero lubos yung mga ilalabas na mga bagong mga e-bikes Oo. ay maaari na itong i-rehistro. So yon, napaka-importante po dahil ang unang-una naman pong sinisiguro ng ating LTO ay ang lahat dapat ligtas pag dumaan at gumamit ng atin pong mga kakalsadahan o ng atin pong kalsada. Ayun. Sir, siguro mga paalala na lamang sa kabuuan o kung meron pa po kayo mga nais banggitin na hindi ko na itanong, mangyari pong ibahagi sa ating programa. So yun, nagpapatuloy po yung Road Safety Advocacy Campaign ng LTO. So kung may mga grupo, may mga LGU, barangay or sangguniang kabataan or mga school or organization na nais na ang LTO ay magsagawa ng TDC sa kanilang lugar o sa kanilang paaralan o sa kanilang organization, so welcome po kami. So habang wala pang mga nakalinya na mga TDC sa susunod na mga buwan. So pangalawa, yun nga, bagamat may kakulangan tayo sa emission test, ginagawa naman ng ating pamahalaan na matugunan na ito, pero ang patuloy pa rin paalala, ang katotohanan pa rin, hindi pa rin pwedeng gamitin sa kalsada yung isang sasakyan na hindi pa nakarehistro. Correct. So, yun. So, ang LTO ay kaibigan, kaagapay natin sa kalsada. So, nandyan kami para mag-remind sa atin na sundin natin, i-obey natin ang mga traffic rules and regulations. So, maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po Sir Leonard Gabuna sa inyong napakahalagang oras na ginugol at mga impormasyong ibinahagi as part of the information education campaign ng inyo pong ahensya para ang lahat po na ating mga kababayan lalong-lalo na ang mga nasa kabaranggayan ay maging aware sa mga programa at mga proyekto na inyo pong ini-implement lalong-lalo na po sa ating pagtugon sa bagong Pilipinas ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And maliban of course yan, ayan naman po ay talagang nasa batas na na dapat ipatupad at dapat sundin ng ating mga kababayan. Sa pangwakas, baka nais nyong batiin, sir, ang inyong mga mahal sa buhay at ang ating mga kasama ngayon. Kumusta ang operation nyo ngayon dyan sa office? By the way, ang opisina po, sir, ikaw na magsabi kung nasaan ang opisina. Baka yung iba hindi pa alam kung nasaan ang opisina ng ating pong Land Transportation Office. Okay, so binabati po natin yung ating mga empleyado sa LTO Buwak District Office na matatagpuan sa Provincial Capitol Compound, Bangbangalon, Buwak, Marinduque. Sa likod po ng Sa Kapitolyo. likod po ng Kapitolyo. So binabati na lang din natin yung mga staff natin na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Enero, si Sharja, si Sienna at si Eunice. So happy birthday. Yun, happy birthday po sa inyo. And at the same time, sa atin pong
mga kasama rin ng mga lingkod bayan na nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ayan, so pwede na po kayong mag-request sa ating mga SK. Gamitin nyo po yung pondo doon. Narinig ko na wala pa pala silang fund ngayon kaya hindi pa daw sila makagawa ng proyekto. Pero sana naman, ang ano lang naman ito ay siguro ay libre na nga ito. Wala na po kayong babayaran sa ating mga speaker. Ang atin pong LT siguro, yung mga pamerienda na lamang ang ating asikasuhin. Pero kung ang ating prioridad ay ang ating mga constituent, ang ating mga pinaglilingkuran, aba ay magagawan niya ng paraan tiyak. Ang kinakailangan lang naman ng LTO para sa inyo, para sa ating mga barangay officials, ay syempre ay ang maisiguro ninyo na yung bilang ng mga kalahok dapat ay matutugunan sapagkat sayang naman ang mga panahon na kanilang igugugol sa inyong barangay o sa inyong lugar kung kaunti lamang ang mga participant nito. Dahil nga ang ating naisin ay yung mga naga-drive dapat magkaroon ng tamang kaalaman sa pagmamaneho, lalong-lalo na kapag gumamit na ng inyong mga sasakyan at dapat ay lisensyado. Yan ako, maraming salamat po Sir Leonard sa inyong napakahalagang oras at kayo po ay mag-ingat. Napakabait ni Sir, yan ay talagang isang kaibigan natin sa larangan ng serbisyo publiko at sabi nga ni Sir ang LTO lang naman. Kasi merong mga memes na nalabas kapag minsan daw ang nagpapatibok na laan ng ating puso ay ang LTO. O kapag nanguhuli ang ating mga otoridad. Ayan. Ikaw ba, Sir Paul, kailan huling tumibok ang iyong puso? Nako, kami po ay pansamantala na magpapaalam, magkarinigan at magkapanooran po tayo sa kaparehas ng oras ating pilan. Ayan, Sir, wala ka na sabihin talaga ha. Ako'y outro na. Okay, ako po ay pansamantala na magpapaalam. Nawala yung aking papel at ako pala na binanggit ni Sir kanina yung mga pagbati ng mga kaarawan. Merong nagbigay sa akin ng papel at batiin ko daw nakalimutan ko lang. By the way, special shout out sa mga taga Puktoy, Torrijos, Marinduque dahil ngayon po ay kanilang kapiyastahan. Happy Fiesta. Ako daw ay mamemesa dyan. Ayan, nung layo, nandini po ako sa Buwak unless kasama ko si Sir Leonard Gabuna. Opo, and yan, special shout out din pala kay nakalimutan ko si pangalan nito. Asawa ni Topel ay nasa inyo po nakalimutan kong pangalan. At the same time ako bigla mahirap pa mag-live at nakakalimutan na minsan ay maraming mga impormasyon na nagasamot-sari. By the way, special shoutout din kay Ate Marivic Linga dyan sa Puktoy. Mukhang hindi tayo makakapuntang dyan. Happy Fiesta po sa inyo sa ating dahil ang residence ng ating Mayor Lorna at ng ating Governor ay nandyan sa Barangay Puktoy, Torrijos, Marinduque. So happy Fiesta po sa lahat ng mga taga Puktoy at sa lahat po ng mga barangay na magadiwang ng kanilang mga kapiyasahan sa mga susunod po na mga araw, lalong-lalo na dyan sa may barangay nakalimutan ko ito ay Dawis Baga ito. Pa-shoutout din po sa atin mga nakakonekta at sa lahat po ng mga naging kaagapay ng Marinduque News noong nakalipas na Centennial ng Buwak sa atin pong Marinduque Japan Surplus Shop. Gayun din po kay Petronila Marquez ang owner nito at si Jerome Marquez ang owner din ng nasabi pong kumpanya. And then si Nelly Halos Marquez. Magandang araw po sa inyo at marami pong salamat everyone. Sa pangalan po ng aming Regional Director, Dr. Luis Cueto, at ng amin pong Director General ng Philippine Information Agency, Mr. Jose Torres. Ganyan po sa bumubuo sa Marinduque News Network. Tayo po ay sabayang napanood sa atin pong social media platform sa Philippine Information Agency Mimaropa, Philippine Information Agency Marinduque. Pwede pong paki-like at paki-subscribe sa amin pong mga official Facebook pages. At the same time, tayo po ay napanood din sa Marinduque News Network, MNN TV at sa atin pong Lucky 7 Channel 3 dyan po sa bayan ng Gasan, bayan po ng Mugpog at dito po sa bayan ng Buwak.
Sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong lalawigan, lagi po kayong mag-ingat, lalong-lalo na kung gagamit ng ating mga kakalsadahan. Mabuhay po ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. God bless everyone.